Si Cardano ay muling nasa spotlight matapos po ang pahayag ng isang top analyst na kaya daw nitong talunin itong si Ethereum sa mga darating na taon. Sa likod po ng pahayag na ito ay ang mga bagong partnership, technical na advancements at isang malakas na pananaw para sa hinarap ni ADA. Pero gaano nga ba katotoo ang posibilidad na ito? Ano ang mga dahilan kung bakit naniniwala ang mga analyst na ito sa lakas ni Cardano? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano nga ba ang bagong partnership na nagpapalakas kay Cardano? Ayon po kay Ginoong Dan Gambardella, isa po siyang kilalang Cardano analyst, ang mga partnership ni ADA ay nagdadala ng malaking oportunidad para sa network. Kabilang po dito ang posibleng kolaborasyon o collaboration ng ni Cardano sa mga malalaking pangalan tulad po ni Bitcoin, Ripple, Stellar at saka si Dogecoin. Partikular po na tinututukan ni Ginoong Charles Hoskinson, ang founder ng Cardano, ang layunin nitong gawing dominant platform para sa Bitcoin DeFi at saka ADA. Sa madaling salita ay nais po nilang magamit ang malaking kapital na hawak ng Bitcoin at ipasok po ito sa decentralized finance or DeFi ecosystem ni Cardano. Ngayon, ang ganitong game-changing approach ay hindi lang magpapalawak sa paggamit ni Cardano, kundi magdadala rin ng mas maraming volume sa ecosystem nito. Ang pakikipagtulungan po sa iba pang mga network ay maaring magpataas ng kumpiyansa kay ADA at palakasin ang value nito sa market. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng technical na analysis tungkol dito kay Cardano? Sa technical po na aspeto ay binanggit ni Ginoong Gambardella na sinusubukan ni ADA na lampasan ang symmetrical triangle pattern nito na may potensyal na maabot ang 0.90 yan, or 90 cents. Bagamat ito ay promising, pinayuhan po niya ang mga traders na maging maingat dahil posible ang pansamantalang pagbaba ng presyo nito sa mga presyong 0.58 to 0.60 bago magpatuloy ang kanyang upward trend. Ayon po sa kanya, ang ganitong consolidation phase ay normal at mahalaga para sa long-term sustainability ng presyo. Ang pattern na ito ay madalas po na makikita sa mga market cycle, kaya't ipinapayo po niyang huwag magmadaling magbenta kung may pagbaba. Ngayon ay bakit po posibleng i-overtake ni Cardano itong si Ethereum? Ayan, naniniwala po itong si Ginoong Gambardella na ang kombinasyon ng technical na advancements, partnership at DeFi integrations ay maaaring magbigay daan upang unti-unting maabot ni Cardano ang posisyon ni Ethereum. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang mas mababang gas fees at mas efficient na system ni Cardano na siyang nagbibigay po ng malaking edge kumpara kay Ethereum. Ang malakas po na community support at patuloy na innovation ay isa na rin sa mga nagiging sandigan ni ADA sa kompetisyon. Ngunit, importante ring tandaan na hindi lamang teknolohiya ang nagtatakda ng tagumpay sa crypto. Ang bilis po ng adoption, regulatory environment at reaksyon ng market ay ilan lamang po sa mga bagay na maaaring makaapekto. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para sa atin, ang balitang ito ay nagbibigay po ng inspirasyon upang muling pag-aralan ang potensyal ni ADA. Kung matupad ang mga inaasahan, posibleng malaking oportunidad po ang pag-hold ng ADA para sa long-term gains. Gayunpaman ay kailangan din pong maging maingat. Ang crypto market ay nananatiling volatile, kaya mahalagang huwag ibuhos ang lahat ng puhunan sa iisang asset lamang. Dapat din nating bantayan ang balita tungkol sa mga developments ni Cardano at Ethereum upang makagawa ng mas informed na desisyon. Ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ayan, exciting po ang posibilidad na maabutan ni Cardano si Ethereum.
Ngunit hindi ito mangyayari overnight. Mahalaga ang consistency sa technical at community growth para makuha ang tiwala ng mas maraming tao. Sa ngayon ay magandang pagmasdan ang developments habang sinisiguradong balanse ang ating portfolio. Ano sa tingin niyo po mga ka-crypto? May potensyal bang susunod na hari ng blockchain itong si ADA? I-share po ninyo ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.